Good morning po. Tayo po lahat ay tumayo. Samahan niyo po ako sa pagbasa sa banal na kasulatan sa bagong tipan sa mga gawa. Acts 20:17-38. At mula noon, si Milito ay nagpasugo siya sa Epeso at ipinatawag ang mga matanda sa iglesia. At nang sila'y nagsidating sa kaniya at sinabi sa kanila, nalaman nyo mula noong unang araw na ako'y tumungtong sa Asya, paano pa'y kasama ko sa inyo sa buong panahon na ako'y naglilingkod sa Panginoon ng buong pagpapakumbaba ng isip at mga luha at ang mga pagsubok na dumating sa akin dahil sa paglakbay ng mga Hudyo. 20. Kung paanong hindi ko ikinait ang pahayag nyo sa anumang bagay na pakikinabangan at hayag na itinuro sa inyo at mga bahay-bahay. Nasinaksihan ko ang mga Hudyo sa mga bayon din ng mga Griego sa pagsisisi sa Diyos at ang pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. 22. At ngayon narito ako nananatili sa Espiritu, papasa sa Jerusalem at nalaman ng mga bagay na mangyayari sa akin doon. 23. Maliban sa pinatotohanan ko sa akin ng Espiritu Santo sa bawat bayan na sinasabing mga tanikala ang mga kapigatian ay pagsisipantay sa akin. 24. Natapwat hindi ko kapigatian ang mga nasisipaggantay sa akin, natapway hindi ko minamahalang aking buhay na waring sa aking mahalaga. Maganap ko lamang aking katungkulan at ministeryong tinanggap ko sa Panginoon Jesus na magpatotoo sa Ebanghelyo na biyaya ng Diyos. 25. At gayon, narito nalalaman ko kayong lahat na aking nilibot sa kabangyarihan ng kariyan ay hindi na ninyo muling makita ang aking muka. 26. Kaya nga pinatotohanan ko sa inyo sa araw na ito na ako'y malinis nga dugo sa lahat ng mga tao. 27. Sapagkat hindi ko ikinakait o pagsasaysay sa inyo ng buong kapasiyahan ng Diyos. 28. Ingatan ninyo ang iyong sarili, ang buong kawan, na sa kaniya'y ginawa kayo ay Espiritu Santo ng mga obispo upang pakainin nyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. 29. Talastas ang pag-alis ko ganib sa 20. At magsisilitaw ang mga silitaw ang mga kasamahan din nyo ang mga taong sasalita ng mga bagay na masasama upang hindi magdala ng alagad sa kanilang hulihan. 31. Kaya nga ako'y magpupuyat na kanilang hulihan. 31. Kaya nga ako'y pupuyat sa alalahaning sa loob ng 3 taon na hindi naglikat ng gabi at araw na pagkapala sa bawat isa na may pagluha. 32. At ngayon pinagtatulin ko kayo sa Diyos at sa salita ng kaniyang biyaya na mapagpapatibay at makapagbigay ng sa inyo ng mana sa kasamahan at lahat ng mga pagiging banal. 33. Hindi ko inimbot ang pilak, ninuman o agong ginto sa pananamit. 34. Nalaman din nyo ang aking kamay na ito ay naglilingkod sa mga kinakailangan ko at sa aking mga nagbibigay halimbawa ko sa inyo sa lahat ng mga bagay. Nasa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsaklolo sa may hina at alalahanin ng mga salita sa Panginoon Jesus na siya ring may sabi, lalo pang mapalad ang magbigay at tumanggap. 36. At ang magpagsalita ang siya ay gayon ay
nakiluhod siya at nanalangin kasama siyang lahat. 37. Silang lahat ay nagsipangis ng hindi kawasa at nagsiyakap sa leeg ni Pablo. Siya ay hinagkang nila. 38. Naiginapis lalo ng lahat na salitang sinabi niya na hindi na nila makitang muli pa ang kanyang muka at kanilang iniatid niya ang kanyang paglalakbay sa daong. Pagpalain ng Panginoon ang pagbabasa ng kanyang salita. Magsiupo po ang lahat. Praise the Lord for this wonderful day. God is good. Amen po? Sa kabila ng tayo po ay mayroong mga kinakaharap na problema at pagsubok sa buhay, still God is good. Amen? Marapat lang na every Sunday pupunta tayo sa ganitong gawain upang ipakita sa Diyos ang ating katapatan sa Kanya, pagmamahal, pasasalamat dahil sa kabutihan niya at pag-ibig niya sa ating buhay. Kasama po natin sa pagsamba ang mga nasa Calawag, Quezon, na ating outreach at hopefully sa December ay makadalaw po tayo para maghatid ng kaunting tulong po na somehow ay magbibigay sa kanila ng kaunting comfort sapagkat sa gabi ay madilim po sa kanilang lugar. Although meron naman silang kuryente na doon, kaso minsan brown out at yung iba ay siguro napuputulan din, so maganda na makapagbigay po tayo ng solar lights po sa kanila. Kasama din po natin na binabalak bigyan din po ang ating outreach din po, partner in ministry sa Bulacan through Pastor Dong at maging kay Pastor Greg Okuto na may mission po siya sa Montalban. So pinapanalangin po natin na marami po ang mag-sponsor ng solar lights hangga't maaari sana kahit mga tigda 20 dun sa mga lugar na yon, 20 families, so 60 families or dagdagan pa natin para mas marami-rami pa ang mabibless po natin sa mga lugar na yon. Okay? Hindi lang po tayo ang merong offering box for the needy dito po sa church, kundi sa Calawag, Quezon ay nagsisimula na po silang mag-offering at yung offering na kanilang nalilikom ay pinapamahagi po nila. Pinag-uusapan po namin tuwing Friday kung kanino ibibigay na nangangailangan. Tung kahapon po nung mag-distribute po ng kaunting tulong sa mga nangangailangan, merong 4 na na-identify sila kasi may mga sakit at may mga ubo. So praise God sapagkat unti-unti po ay tinuturuan tayo ng Lord, sila ng Lord na magbigay po sa gawain ng Panginoon alang-alang sa magawa natin ang kalooban ng ating Panginoon Diyos. Pinupipray din po natin yung ating church lot and building. Nanalangin pa rin po tayo sa Panginoon hanggang ngayon na pagkalooban tayo ng Diyos ng church lot and building. Siguro wag nating alisin sa ating pangarap din na yung church lot and building na yon ay magamit din natin, ma-maximize po yung paggamit po noon. Maaring pwedeng pagawa sa atin ng Panginoon na magkaroon ng ministry to the orphans, diba? Or widows, we don't know. Pero of course, we're sure na sa Bible po ay tinuturo po ng salita ng Diyos na ang totoong religion ay yung kumakalinga po sa mga mahihirap. So kaya naman maigi na isama natin sa layuning yon na sa pray po natin na magkaroon ng church lot and building, isama na rin po natin yung ministeryo para po sa mga walang pamilya, na wala nang mag-alaga sa kanila. Although syempre, kapartner natin ang government po doon sa proyektong yon sapagkat ang government ay talagang meron ng ganung programa, ng pangangalaga sa mga orphans and widows.
katulad po ng Israel na kung saan sila ay isang bansa, at the same time sila ay isang relihiyon, no? Kaya yung kanilang yung mga offering na yon ng bansa na yon ay para din sa pangangailangan ng mga constituents. Ano po? So sa binasa po nating talata ay alam po natin na ito po ay pangungusap ni Apostle Paul na of course dahil ito ay inspired by the Holy Spirit at naging bahagi ng canon or yung biblical canon, ay ito po ay galing sa Panginoon. Ano po? Napansin natin last week na yung binasa nating talata na sinabi ni Apostle Paul ay merong siyang hugot. Ano po? Ang kaibahan lang sa atin, sa mga hugot natin, yung atin hindi inspired ng Holy Spirit. Yung sa kanya, inspired ng Holy Spirit. At hindi ko alam kung pwede pang maulit na may inspiration ng Holy Spirit yung ating hugot. Ano po? Sapagkat iba yung case ni Apostle Paul. Iba yung case ng mga Bible writers na maging yung kanilang damdamin ay hindi isinantabi ng Diyos, kundi kasama yon dun sa inspirasyon ng Holy Spirit upang nang sa gayon ay may ipahatid sa atin ng Diyos ang kanyang mensahe sa atin sa panahon nila at hanggang sa mga sumusunod pang henerasyon. Okay? So, kung ating lalagyan ng outline yung mahabang talatang binasa po natin, makita po natin dito na si Paul ay sinamarize po niya yung gospel ministry at pinakita niya yung past na ministry niya sa pagpapahayag ng mabuting balita, yung present ministry niya sa gospel at maging yung future gospel ministry, and then sa last part po yung farewell, no, yung kanyang pagpapaalam po sa kanila. So ang tatalakayin lang po natin ay yung number 2 na present gospel ministry. Kahapon po or last Sunday po pinag-aralan po natin yung kanyang past gospel ministry. Sa umagang ito po ay pinamagatan po ang mensahe sa atin po na ang paglilingkod ni Apostle Paul sa Diyos na ating example, no, ng PSG or persistent service to God, no, sa Acts chapter 20:17 to 38. Ito po ay part 2 ng ating mensahe po nung last week. Tayo manalangin. Heavenly Father, we thank you once again for today, for bringing us here, Panginoon, sa inyong presence. Salamat sapagkat kasama namin ang iba pang mga mananampalataya kay Kristo, mga anak mo na binili mo ng iyong dugo na nagtitipon-tipon sa iyong presensya, Panginoon. Salamat sapagkat narito ka through your Holy Spirit, and we honor you, and we praise you, and we pray that you would open our hearts, Lord, para po maintindihan po namin ang mensahe mo sa amin, ang mensahe mo sa early church at maging sa amin sa panahon namin ito, Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa na maging attentive, Lord, sa iyong mga salita. Aming pinapanalangin na sa kabila na ang kaaway ay patuloy na kumikilos para kami guluhin at ibaling ang aming atensyon sa ibang bagay, Lord, ming kami ng inyo pong biyaya na kami makapag-focus sa inyong salita. Nang sa gayon kami tumatag sa aming pananampalataya, kami mabago ng inyong salita, anuman ang nais mong ituro sa amin ngayon, baguhin sa aming pag-iisip, nakabukas ang aming puso at isipan, Panginoon, handang tanggapin ang iyong correction, handang tanggapin ang iyong guidance and leading sa aming buhay. Salamat po sa privilege na makapag-share ng inyong word. I pray that you would guide me, Panginoon, as you guide us, Lord, in studying your word. In Christ's name we pray. Amen. Amen. Praise God. So nais po nating makita dito po sa talatang ating pinag-aaralan yung papanong si Apostle Paul ay naglingkod sa Diyos at the same time makakuha tayo ng aral, no, or
sa ating paglilingkod sa Diyos ay maitama natin yung dapat itama, no? At magawa natin na ma-please si Lord sa ating ginagawang paglilingkod sa Kanya sa iba't ibang kaparaanan. Ang iba sa atin ay full-time sa ministry sa church, iba ay full-time sa ministry sa family, ang iba ay full-time sa ministry sa kanilang mga trabaho at negosyo. Saan man tayo at ano man nating ginagawa, mga estudyante sa kanilang pag-aaral, that's a ministry. Mahalaga na tularan natin ang example ni Apostle Paul sa isang pagiging persistent sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Of course, again, ang Lord ang ating perfect example. Si Paul ay pwede tayo may makitang mga butas or flaws sa kanyang paglilingkod. Kaya naman, yung mga kakulangan na yon ay pinupunan ng Diyos. Si Lord ang ating number one example, model sa paglilingkod sa ating Diyos Ama. At kaya naman marapat siyang tularan. Ang sinasabi ni Apostle Paul, tularan ninyo ako kung paano tinutularan ko ang example ni Christ. Okay? So, nagkakaintindihan po tayo doon. Ano po? Hindi rin po, pastor, ang tutularan nating in terms of yung ating paglilingkod sapagkat nagkukulang din yung mga pastor. Ang Diyos ang ating, or Panginoong Yesus ang ating pinaka number one example. Alright? Pero dapat pa rin naming sabihin na tularan yung aming example sapagkat pare-pareho naman tayo nag-struggle sa buhay na ito. Kaya naman nagpapaalala yun sa amin habang sinasabi namin sa inyo na tularan yung aming example sa paglilingkod kay Lord. Dapat pagigihin namin para kung tutularan nyo man kami, mabuti yung inyong tutularan. Kung sa mga panahon na nakita nyo hindi akma yung aming behavior, attitude ay niya sa amin. Okay? Now, magsimula po tayo na lakbayin po yung bawat mga talata sa verses 22 hanggang 23. Dito po ay pinahayag po ni Apostle Paul ang kanyang present gospel ministry. Last week, yung past ministry niya, nilabas niya yung kanyang saloobin, no, sapagkat meron siya mga critics na minamali yung kanyang sinasabi, minamasama yung kanyang mga ginagawa. And so, nagpahayag siya ng isang kung paano siya ay naglingkod, no, ng may kapakumbabaan, may pagtitiis, merong faithfulness sa Diyos at tamang motibo sa paglilingkod sa Panginoon. At ngayon naman ay pinapahayag dito ni Apostle Paul ang kanyang present gospel ministry at yung present ministry din ng local church na yon na kanyang kinakausap na walang iba kundi ang Ephesian Church. Okay? So sa talatang ito ay mahalaga na i-highlight po natin yung words na natatali si Apostle Paul sa Espiritu. At sa verse 23 ay maliban na pinatotohanan sa akin ng Espiritu Santo. Binanggit po niya 2 beses ang presensya, no, ng Holy Spirit, no, na kanyang na lagi siyang aware dun sa presence ng Holy Spirit sa kanyang buhay bilang isang lingkod ng Diyos, no. At napakahalaga po ng sinabi ni Apostle Paul na sabi niya, natatali ako sa Espiritu. Alright? No? So, si Paul ay sa kanyang paglilingkod ay may malalim na ugnayan sa Holy Spirit. Alright? Nakatali po siya sa Holy Spirit na ang term na ginamit po dito ay Deo. Ipinanggalingan po niya salita ay Deo na ang ibig sabihin po nito ay to tie or to bind, no? Tinali or pinagdikit. Ano po? Kanina kinanta po natin na sa Panginoon na ilapit mo ako sa iyong tabi. Ano po? So si Paul at yung Holy Spirit ay very close to each other.
Okay? Sa kanyang paglilingkod ay nakatali siya sa banal na espiritu. At the same time ay makita natin kung gaano ka-close si Apostle Paul sapagkat siya ay ginagabayan ng Holy Spirit. In other words, malinaw kay Paul yung direction ng Holy Spirit sapagkat pinapatotohanan sa kanya ng Holy Spirit yung mga kapighatian or tanikala na kanyang sasapitin sa bawat mga bayan na kanyang pinupuntahan. Sa sobrang close ni Paul sa Holy Spirit ay maging yung kanyang mga pighati ay sinasabi, no? Pinapauna na ng Holy Spirit kay Apostle Paul na ikaw, Apostle Paul, ay makakaranas ng mga pighati sa iyong buhay. Alright, sa iyong paglilingkod. Sa bawat cities na iyong pupuntahan, ikaw ay makakaranas ng mga tanikala. Ibig sabihin, makukulong siya at merong mga kapighatian siyang mararanasan. Okay? Yung word na Deo po ay may kahalintulad po yan doon sa kanyang pagiging bilanggo, di ba? Sapagkat siya ay nabilanggo at siya ay may tanikala doon sa kanyang pagkakabilanggo. Yung word na tanikala na yon, yung Deo, ay yun po yung kanyang, yun ang uri ng relationship na meron siya sa Holy Spirit, nakatali, na parang bilanggo. Alright? Ang ginamit sa ibang translation ay compelled by the Spirit or impelled by a sense of duty. Sa Good News Bible, in obedience to the Holy Spirit. In other words, yung kanyang pagiging tali sa Holy Spirit, ang ibig sabihin nun, wala na akong ibang pwedeng gawin pa sa buhay na ito, kundi ang maglingkod sa Diyos, ang sumunod sa banal na Espiritu sa kanya pinapagawa sa akin. That's how Paul expresses his relationship with the Holy Spirit. Bilang isang servant ng Diyos, siya ay tali sa Holy Spirit, siya ay compelled na sumunod sa banal na Espiritu. Wala siyang pwedeng gawin sa buhay na ito, kundi sundin ang pinapagawa sa kanya ng banal na Espiritu. Hello? Nakintindihan po ba natin yon? No? Malinaw sa kanya na nililid siya ng Holy Spirit na pumunta sa Jerusalem, and we know why Paul is headed to Jerusalem sapagkat dala-dala niya yung mga nilikom na offerings muhat sa mga iba't ibang iglesia ng mga Gentile churches na kinamumuhian ng mga Hudyo dati, pero ngayon sila pa yung tumutulong sa kanila. Yung daughter churches ang tumutulong sa mother church. Okay? Dala-dala niya yung tulong na yon, at the same time ay para ibalita yung ministry na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya dun sa mga naikot niyang lugar. No? Babalita niya po dun sa mga kapatiran sa Jerusalem, yung pong pagkilos ng Diyos sa kanyang ministeryo, yun po ang kanyang pakay dun sa kanyang pagpunta sa Jerusalem. Okay? Now, sinabi niya po rito na hindi niya nalalaman ang mga bagay na mangyayari sa akin doon. Right? Tali siya sa Holy Spirit, nililid siya ng Holy Spirit na pumunta ng Jerusalem, at hindi niya alam yung mangyayari sa kanya sapagkat ang pinanggagalingan niya rito ay yung mga critics pa rin niya. Diba? Sapagkat meron ngang mga minamali yung mga sinasabi niya, yung mga tinuturo niya. Okay? So, marami ng mga taong galit sa kanya dun sa Jerusalem sapagkat naandun po yung mga Hudyo na mga hindi pa mga Kristiyano. So, kapag pumunta siya doon, ay merong paglalagyan siya. Ano po, yung sinasabi niya rito na siya ay sinabi sa kanya ng Holy Spirit na makaranas siya ng mga tanikala, ibig sabihin makukulong siya at mga kapighatian ng kanyang sasapitin, ay yun yung talagang mangyayari sa kanya. Pero sa kabila nung alam niya na ito yung mangyayari, na siya'y ikukulong, na siya'y magkakaroon ng mga pighati sa bagamat siya'y naglilingkod sa Panginoon, and yet siya'y pumunta pa rin dahil yon ang leading sa kanya ng Holy Spirit. Okay?
So ganun po ka-close si Paul sa Holy Spirit habang siya ay naglilingkod sa Panginoon. Ang tanong po sa atin, mga kapatid, ganito: gaano ka conscious sa presence ng Holy Spirit sa iyong buhay? Hindi lang po minsan po na pinapaalala to ng Panginoon sa atin, di ba? Kung maalala po natin, lagi nating nadadaanan to sa Book of Acts at pinapaalala patuloy sa atin ng Panginoon ang kahalagahan na tayo maging conscious sa presence ng Holy Spirit sa ating buhay. Ano po? Gaano ka ka-conscious sa presence ng Holy Spirit sa iyong buhay? Kanina na habang nag-worship po tayo, dinadama ko po yung presence ng Holy Spirit. Sapagkat totoo ang salita ng Diyos na tayo bilang kanyang katawan, tayo na kanyang templo ay tinatahanan ng banal na Espiritu. Now, ang tanong po sa atin, gaano tayo ka-aware sa presence ng Holy Spirit sa ating kalagitnaan? At ano ang attitude na dapat nating ipakita once na tayo ay nasa harapan ng banal na Espiritu? Kayo nakatayo kanina habang sumasamba, pinapaalala sa akin ng Diyos ang kanyang presence. So, ako naman ay sinisikap ko ng aking attitude ay merong paggalang sa kanyang harapan. Merong pagpapakita ng kapakumbabaan sa kanyang harapan. Ano po? Ikaw, paano mo pinapakita sa banal na Espiritu na kasama natin ngayon ang iyong paggalang sa Kanya? Hello? Hello? Naintindihan po ba natin? Paano natin ginagalang ang presensya ng banal na Espiritu? Okay? Yung iba sa atin ay nagsisimula pa lamang sa kanilang pananampalataya, no? Pwede silang magkamali, hindi ba? Sapagkat bago pa lang sila. Pero sa atin na mga matatanda na sa pananampalataya, dapat po ay naintindihan na po natin yung bagay na ito. Na pag tayo ay nasa presensya ng banal na Espiritu, tayo ay merong buong paggalang sa Kanya. Amen po? Tayo po ay nagpapakita ng respeto, attention, focus sa kung ano ang gusto niyang sabihin, ituro sa atin. Alright? Hindi ko alam kung lagi kayong aware every time that we come together na ang Holy Spirit ay kasama natin. Siguro dapat ugaliin natin yon, no? Every Sunday sa ating pag-awit, isipin mo na kasama natin ang banal na Espiritu. Kasi the moment na hindi ka na maging aware na narito ang Holy Spirit, then maggugulo ka na, di ba? Misbehave ka na, ano? Wala kang focus, wala kang attention because you don't realize na ang Holy Spirit ay kasama natin. In fact, hindi lang siya tumatahan sa ating kalagitnaan, kundi siya'y naninirahan sa ating buhay. Gaano tayo ka-aware, gaano tayo ka-conscious na yung Holy Spirit ay nasa atin? Yan po yung palagi kong pinapaalala sa aking mga anak. Makinig tayo sa dictation, makinig tayo sa leading, makinig tayo sa direction ng Holy Spirit sa atin. May hirapan po tayo na magdisiplina sa ating mga anak. Ang pwede natin sabihin sa kanila para sila ay magbago, makinig ka anak sa banal na Espiritu. Lagi kang maging aware sa presence ng Holy Spirit sa iyong buhay para hindi na yung tinig namin ang maririnig ninyo. Kasi pagka tinig namin narinig nyo, may inis lang kayo, di ba? Sapagkat kami paulit-ulit. Pero pag kayo nakinig sa Holy Spirit, abay, napakaganda nun, di ba? Sapagkat alam ninyo na kailangan tayong mag-submit sa leading, sa direction sa atin ng Holy Spirit. Amen po? Alright? Naririnig mo ba ang direksyon ng Holy Spirit sa iyong buhay? Or kapag katulad ni Apostle Paul na alam mo na yung pupuntahan mong isang lugar ay may idudulot sa iyong kapighatian, no? Pressure, paghihirap, mga pasakit sa buhay, dulot ng mga tao na pwedeng manakit sa atin, umaway sa atin.
ikaw ba ay pupunta pa rin kung pinapapunta ka ng Panginoon doon? For example, sa pagdilingkod sa Diyos. Yan. Handa pa rin ba tayong gawin ang kalooban niya kahit ito'y may kalakip na pasakit sa ating parte? Kung merong katotohanan tungkol sa pagdilingkod sa Diyos na pwede nating makita rito ay ito. Serving God requires full trust in the Holy Spirit's leading. Okay? Ang pagdilingkod sa Diyos ay nangangailangan ng lubos na pagtatiwala sa pangunguna sa atin ng banal na Espiritu. Of course, siyempre, first and foremost, maging aware ka na present ang Holy Spirit sa iyong buhay. God is with you through the Holy Spirit. Hindi walang pagkakataon sa buhay mo kung ikay tunay na mananampalataya na wala sa iyo ang banal na Espiritu. Sapagkat ang lahat ng totoong mananampalataya kay Kristo ay tinatahanan ng banal na Espiritu. So dapat lagi kang aware sa presence ng Holy Spirit. Nag-uusap kayong dalawa, naririnig mo siya, ginagabayan ka niya, nagpapagabay ka, sinasaway ka niya, nagpapasaway ka. Hello? Right? Nung Friday, yung mga kababaihan, nakinig sa leading ng Holy Spirit kasi wala yung kanilang tuturuan sa Bible study. So nakinig sila sa leading ng Holy Spirit. Ano ginawa nyo? Dumalaw sila doon sa isang member natin na yung kanyang lola ay may sakit. Alright? So pinag-pray nila at binigyan nila ng social concern na galing sa iglesia bilang pagpapakita ng ating malasakit at pagmamahal sa bawat isa. Ano po? Doon din sa NBP, Friday din po yun na supposed to be may Bible study kami, pero nakinig po kami sa leading ng Holy Spirit na makiramay doon po sa isang member ng family, kasi member ng family yung naulila. Okay, so kinancel namin yung Bible study para dumalaw sa kanila. Although merong unnecessary or hindi magandang nangyari sapagkat naudlot yung pananalangin doon sa pamilya, pero nakita ko naman yung malasakit ng isang kasama namin sa Bible study doon sa lingkod ng Diyos at sa gawain ng Diyos. Talagang umiyak siya at pinakita na talagang nahihiya siya na hindi nangyari na ako ay makapanalangin doon po sa pamilya ng namatayan. Ano po? So, parang somehow may hindi magandang nangyari, pero nakita ko yung kagandahan na nakita ko yung sincerity ng concern, ng malasakit ng isang tao para sa lingkod ng Diyos, para sa gawain ng Diyos. Alright? Now, again, nililinaw po natin na ang ministry, pag ministry pinag-uusapan, hindi lang ito ministry sa local church, na tayo ay involved sa pagtuturo ng Bible study, sa pagtuturo sa mga kids, dito po sa atin pong loob ng church perimeter, kundi ang paglilingkod po natin ay maraming bagay po yun, maraming pagkakataon na pwede tayo maglingkod sa Panginoon at yun ay nangunguna na nga po dun sa ating sariling family. Okay? Tayo ay mga ministers sa bawat sarili po nating tahanan. Kaya naman ang pamanhik po sa atin, mga parents, sa pakikitungo nyo sa inyong mga anak, kailangan po ninyo na makinig at magdepende sa leading ng Holy Spirit. Mahirap po na magpalaki ng mga anak, mahirap po na magdisiplina, susuko ka sa pagdidisiplina sapagkat may mga pagkakataon na hindi ka pinapakinggan at wala ka ng ibang magagawa kundi ipagpasa Diyos. Ano po? At magdepende sa banal na Espiritu at maasa na darating ang panahon na marirealize ng ating mga anak yung kanilang mga kamalian at magsisisi sila sa harapan ng ating Diyos at sila ay magbabalik loob sa Diyos at babaguhin ng Diyos ang kanilang buhay.
Ano po? Wala naman tayo talaga magagawa para baguhin yung ating mga anak. Hindi po na kaya nino mang magulang na baguhin ang kanilang mga anak. Tanging Diyos lang ang makapagbabago sa kanila. Kaya wag nating pilitin sapagkat di naman tayo magbabago. Ipag-pray natin para sila'y baguhin ng Diyos. Amen po? Palapakan po natin ang Panginoon. Ano po? So wag na tayong masyadong ano tawag doon? Stress, yan, ma-stress. Kasi pagka tumaas ng stress mo, magiging squatro yan. Di ba? Stress, squatro. Pagka tumaas pa, 5 na yon, di ba? So, kinakailangan po para matanggal ang stress mo, intindihin mo na hindi ikaw ang magbabago ng iyong anak. Okay. Ang Diyos ang may kapangyarihan lang magbago sa kanila. So, pag-pray mo sila, encourage mo sila na makinig kay Lord. Ano po? Para tumigil ka na sa pangangaral at hayaan mong ang banal na spirito ang sumaway sa kanila at gumabay sa kanila. Amen po? Right? Mga anak, ano po, sa pakikitungo nyo sa inyong mga parents, kailangan nyo makinig at magdepende sa leading ng Holy Spirit. Mahirap magpalaki ng magulang, di ba? Mga anak, no? Ang hirap nilang intindihin. Nagkakamali kami bilang mga magulang. So, hindi nyo rin kami kayang baguhin. Ang Diyos lang ang makapagbabago sa amin. So, kailangan pag-pray nyo kami. Kailangan magkasundo din yung magulang tsaka yung mga anak na sana man lang, di ba, yung meron kayong policy sa loob ng tahanan ninyo na kapag may sinabi yung magulang, sumunod na agad, di ba? Maliban na lang kung talagang may inconsistencies dun sa pinapagawa ng magulang. Merong hindi tama sa pinapagawa ng magulang. Maintindihan naman ng mga magulang yun kung may mali sa kanilang sinasabi or pinapagawa. Pero sikapin natin na wala nang masyadong argumento pa kung malinaw naman ng pinapagawa ng mga magulang ninyo ay sa inyo ikabubuti. For example, sa pag-aaral, di ba? Ang madalas na problema sa loob ng tahanan ay yung mga gawaing bahay, di ba? Yung pagtulog na hindi tiniligpit yung mga higaan, yung mga kalinisan sa loob ng tahanan, pag-aaral ng mga anak, yung games, computer games na umaagaw sa atensyon para sana ay mag-aral yung mga bata, hindi ba? Yan yung madalas na pinagtatalunan sa loob ng tahanan at pinag-uusapan. Kaya dapat po tayo po ay magkaroon ng somehow kasunduan sa loob ng tahanan, di ba? Pwede naman maglaro ng pag-Sabado, no? Pwede naman maglaro. Kaya lang, wag naman buong Sabado, di ba? Wag naman todo, no? Hangga't maaari nga, di ba, dapat 1 oras tama na eh. Kaya lang ang mga games kasi ngayon, kapag nilaro mo, dadaling ka nito sa eternity. Para wala nang katapusan yung mga games. Dati yung games namin, yung mga tumatalon lang sa mga, yung mga palakang tumatalon dun sa mga, game and watch lang, di ba? Na may katapusan yun. Kaya madali kami magsawa. Ngayon, walang katapusan yung games, di ba? Na parang, ang nangyayari tuloy, pag naglaro kami, ako yung kabataan, pag naglaro ako, hindi ko naintindihin yung gawaing bahay, hindi ko naintindihin yung assignment, di ba? Hindi naman po pwede yun. Okay. So, kung ayaw ng mga anak na palagi silang makarinig sa kanilang mga magulang, unahan nyo na yung mga magulang nyo, mag-aral na kayo. Pagka, orasan nyo na yung paglalaro nyo, pagka 59 minutes na, bantayin nyo na yun, yung mga oras. Ganyan-ganyan na kayo sa relo. Okay, lagay nyo yung relo dito sa may tabi ng para pagka nakisang oras na, unahan nyo na yung magulang nyo, patayin nyo na yung computer, di ba? Para walang sigawan, di ba? Walang awayan, di ba? Sapagkat, kayo mismo ay ginagabayan ng Holy Spirit at sinasabi sa inyo, ito yung usapan nyo, di ba? Kaya kung wala kayong usapan sa bahay, kung ano yung maggawa ng usapan, sabi mo yung tatay mo, tayo, pwede bang 1 oras na lang ako maglaro? Ba, maganda yun, di ba? Ikaw na yung magsabi kung wala kayong patakaran. Pastor, wala kaming patakaran sa bahay. Dahil doon, maglalaro na lang, hindi ka nagagawa ng mga gawaing bahay. Hindi naman. Ikaw ay gumawa ng patakaran. Kausapin mo yung tatay mo. Tay, pag gising sa umaga, maglilinis po ako, ha? Ba, ganda no, di ba? So, parang talagang halata na ikaw ay close sa Holy Spirit at naririnig mo ang tinig ng Holy Spirit
Kaya nasasabi mo yon. Hindi mo naman gagawin yon kung hindi ka ginagabayan ng Holy Spirit, di ba? Hello? Kuha natin? Kuha po natin? Tanungin mo katabi mo, nagkakaintindihan ba tayo? Ha? Nagkakaintindihan ba tayo? Mga husband and wife, sa pakikitungo nyo sa inyong spouse, you need to listen and depend on the leading of the Holy Spirit. Yung mga magkakasintahan, magugulat kayo pagka mag-asawa na kayo kasi marami kayong makikita pang mga additional flows, no, sa inyong partners. No? At kailangan nyo makinig sa Holy Spirit. Pag may mga times na lumalabas yung mga flows na yon sa iyong partner, sa iyong spouse, huwag kang bumase sa iyong pakaramdam. Diba? Kasi pagka bumase ka sa pakaramdam mo, may inis ka, yung iba nakikipaghiwalayan, di ba? Kasi nakafocus sila dun sa damdamin nila. Pero pagka nag-focus ka sa leading ng Holy Spirit, ano sasabihin sa'yo ng Holy Spirit? Unawain mo, di ba? Magpatawad ka. Okay? Sabihin mo sa Kanya yung laman ng iyong puso, no? Kung ano yung ayaw mo sa Kanya, sabihin mo. Ganyan sasabihin sa'yo ng Holy Spirit. At kung tayo makikinig sa Holy Spirit at magdedepende sa Kanya, then maraming problema sa mag-asawa ang maaayos. Amen po? Ha? Servants or employees, sa pakikitungo ninyo sa inyong employers, you need to listen and to depend on the leading of the Holy Spirit. Okay? Maraming mga ayaw kayo sa boss ninyo, maraming ayaw kayo sa mga masters ninyo, mga nagbibigay sa inyo ng trabaho. Hindi naman tama na tayo ay manglaban, kundi tayo ay makinig sa Holy Spirit sapagkat laging tuturo ng Holy Spirit sa atin na tayo ay magpakita ng maganda sa kabila ng pangit yung mga pinapakita sa atin ng iba or kulang yung mga pinapakita sa atin ng iba. Yung iba, pagka maliit ang sweldo, tatapatan yung liit ng sweldo. Di ba? Ganun yung iba eh. Pero iba yung sabihin ng Holy Spirit, di ba? Ang sabi ng Panginoon sa atin, pinaglalakad ka ng 1 milya, ano gagawin mo? Dagdagan mo pa ng 1. Hindi naman, di ba? Yung ibang kaisipan, kung maliit lang ang sweldo mo, tapatan mo yung serbisyo mo ng liit na binibigay sa'yo. Hindi ganun yung sinasabi ng Banal na Espiritu. Or hindi ganun yung tuturo sa atin ng Panginoon. At kapag ikaw ay nagsipag, maaring hindi ka dagdagan ng boss mo. Diba? Pero dadagdagan ka ng Diyos. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Okay? Now, hindi lang kay Paul, no, at sa first disciples pwedeng iparanas ng Diyos yung mga pasakit sa ministry or pasakit sa buhay. Sabi ng Panginoon sa John 16:33, mayroon kayong kapigatian dito sa sanlibutan, ngunit laksan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. In other words, anuman ang kinakaharap mong pasakit ngayon sa pagdilingkod mo sa Diyos o sa mga dinadanas mo sa buhay ngayon, pinapalakas ng Panginoon ng iyong loob dahil nagtagumpay si Jesus ay magtatagumpay ka kasama niya. Amen po? Palapakan po natin ang Panginoon. Alright. Verse 24 hanggang 25, makita po natin dito yung example ni Apostle Paul sa pagdilingkod, no, yung kanyang self-denial, yung kanyang life's ambition, at yung kanyang prediction. Una po, sabi niya, datapot hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga, maganap ko lamang ang aking katungkulan, at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Jesus. Okay? So, hindi gustong sabihin ni Apostle Paul dito na hindi niya mahal yung buhay niya. Okay? O tinan mo si Apostle Paul, hindi niya mahal ang buhay niya. Hindi ko na rin mahal ang buhay ko. Hindi ganun yung gusto sabihin ni Apostle Paul po dito. Ang gusto niya sabihin ay mas mahalaga sa kanya ang maglingkod sa Diyos kaysa pansarili niyang kagustuhan. Hello? Okay? Kung tutuusin, di ba? Ano bang pwedeng gawin ni Apostle Paul? Meron siyang negosyo, siya ay tent maker, malakas ang kita ng tent maker sa kanilang panahon, kaya siya nakapagtustos sa ministry, no? Yung kanyang kinikita ay dinadala niya sa ministry. Kung siya ay wala sa Panginoon, for example, di ba pwede niyang gawin na yung kanyang kinikita ay gamitin niya sa kanyang personal pleasures, di ba?
Pwede siyang bumili ng lahat ng gusto niya. At i-enjoy ang buhay nito. Pwede siyang lumibot sa iba't ibang bansa sapagkat meron siyang pera na kanyang pinagkakitaan, pero hindi yun yung kanyang naging gustong gawin sa buhay. Hindi inisantabi niya yung kanyang hilig, yung kanyang gusto. No, tayo, 'di ba? Gusto natin na pagsweldo natin, i-treat natin yung sarili natin sa isang food chain, no? Tayo ay lumabas, mamasyal ng pamilya. No, yung mga bagay na yon, pwede namang gawin yon, 'di ba? Pero si Apostle Paul sa kanyang parte, kinalimutan niya yung kanyang sarili. Marami siyang pwedeng gawin sa kanyang pera. Marami siyang pwedeng gawing kasiyahan, kasisiyahan ng kanyang sarili. And yet, mas pinili niya na maging masaya ang Lord na pagbigyan siya sa gusto niyang ipagawa sa kanya. Sabi ng Panginoong Yesus, at alam kong ito'y alam ni Apostle Paul, Luke chapter 9 verse 23, at sinabi niya sa lahat ng mga gustong sumunod sa kanya na mga disipulo, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi siya sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at saka sumunod sa akin. Okay? Kaya sa pagsunod natin sa Panginoon, talagang hindi po pwede, no, hindi compatible yung atin pong wants, yung ating personal pleasure or desires dun sa gusto ng Diyos para sa ating buhay. Madalas, contrary, no? Kontra po, nagko-kontra yung gusto natin sa gusto ng Diyos. Maaari lang, di ba, pag Sunday, gusto ng iba, mamahinga na lang sapagkat sila'y pagod sa trabaho, di ba, Monday to Saturday. Nagtatrabaho sila. Maaari lang, mamahinga na, di ba, yun ang gusto ng laman. Yun yung gusto ng ating mga sarili, yung personal pleasure. And yet, di ba, dahil sa isang prinsipyo na tayo'y close sa Lord, no, tayo ay nagtatanaw ng pasasalamat, alam natin kung ano ibig sabihin ng pagbibigay ng papuri sa Diyos, pasasalamat sa Diyos, pagsamba sa Diyos, kaya hindi natin kinakalimutan yung mga pagtitipon. Kinakalimutan natin yung ating sarili, no? Pagod ako pero hayaan mo na, no? Yun ang sinasabi ni Apostle Paul. Basta't magawa ko lang na gawin ang kalooban ng Diyos para sa aking buhay. Hello? Okay? Siguro, kung uso nung time nila yung computer games, baka si Paul marunong maglaro niyan. At kapag na-hook, halimbawa si Apostle Paul, di ba, sa games, malaki ang tendency na mapapabayaan niya yung ministry. Baka walang church sa Ephesus, di ba? Baka walang mga missions outreach na nangyari sa buong Asia at sa buong Mediterranean world. Dahil mas inuna ni Paul ang maglaro kaysa maglingkod sa Diyos. Kaya nga, dito po tinuturo ng Panginoon sa ating mga kapatid, no, na kung gusto natin sumunod kay Lord, meron tayong dapat kalimutan. Yung mga kapresyo natin, yung mga paanyaya sa atin ng mga kaibigan natin. Of course, maganda makipagkaibigan, kaya lang yung iba naman, nadadala ng kaibigan. Imbis na sila ang magdala sa kanilang kaibigan para sila ay maging malapit sa Diyos, sila ang nadadala ng kaibigan at napapalayo sa Panginoon. At nagsisimula yon dun sa desire natin na hindi natin makalimutan, no? Nananaig yung desire na yon na gusto nating gawin, pero pag ikaw ay susunod sa Panginoon, sinasantabi mo ang iyong desire para sa desire ng Lord na gawin mo para sa Kanya. Ang gusto ng laman natin ay personal pleasure at madalas ito ay kontra sa gusto ng Diyos na gawin natin. Hindi ko alam kung ba't siningit ko to, pero si Brother RJ, nag-post sa Men of God, no? PK Men of God, at nagtatanong siya sapagkat merong sinabing isang mangangaral na sinasabihan niya yung kanyang mga members na wag mag-post ng mga tagumpay nila, no? Yung naikasal sila, yung mga naging successful sila sa kanilang career,
No, yung masasaya na pwedeng merong mainggit sa kanila. Yun yung sinasabi ng mangangaral na yon. So, tinatanong niya sa akin or sa amin, sa group na yon, kung tama ba yon na hindi tayo mag-post ng mga posts na may inggit yung iba. Okay? Well, ang sagot ko doon, sabi sa Romans chapter 12 verse 15. Ano ba yung sabi sa Romans 12:15? Makigalak sa mga nagagalak. Makidalamhati sa mga nagdadalamhati. Ang ginagawa ng iba, mainggit sa mga nagagalak. Di ba? Anong tinuturo ng Lord sa atin? Makigalak. No, kapag ka sila'y masaya at sila'y merong tagumpay na naranasan, wag inggit yung ating ipairal, kundi pasasalamat sa Diyos at siya'y nagtagumpay, hindi ba? Sapagkat hindi lahat ay nagtatagumpay, kagaya natin na marami tayong kabiguan. So kung may magtagumpay sa atin, huwag tayong mainggit. Huwag nating masamain yun na, hindi, huwag kayong mag-post ng ganyan kasi hindi yan tama. Hindi naman ganoon, di ba? Ang tinuturo ng Panginoon sa atin. Kundi tayo ay makigalak sa mga iba kasi nagdadalamhati sa mga nagagalak, di ba? Parang lungkot na lungkot sila sapagkat sila hindi umuunlad habang yung iba'y umuunlad. Di ba? Pero masama din naman yung nagpo-post ka kasi para sagasaan mo yung iba o kaya iparandam sa kanila na mas angat ako sa inyo. Hindi na rin tamang motibo yon, di ba? For as long as ang gusto natin ay ipakitang ang buti ng Lord, pinamamalita natin sa buong mundo na ang buti ng Lord sa akin, then that's good. That's fine, di ba? Sapagkat, yun naman sinasabi sa Matthew 5:16, di ba? Na let your light shine before men so that they may see. Paano lang makikita kung mananahimik tayo, di ba? Iba pa nga, sila na yung magpo-post. O si kapatid na ganito, nagtagumpay, di ba? O dapat ikatuwa natin yon sapagkat nakikita natin yung ginagawa ng Diyos sa kanilang tagumpay. At dapat masaya tayo sa tagumpay ng bawat isa. Amen po? Amen. Kaya hindi naman lahat ng may mga ngaral din somehow, meron din kaunting mga flaws din sa mga naituturo po namin. Kaya pasensya na po sa ganon. At mga ngaral naman, syempre, magpaturo din tayo at magpatuwid kung meron tayong maling mga sinasabi. Again, di ko alam kung bakit may kinalaman ba ito dun sa ating mensahe, pero naisingit ko po ito. At nawa, tulungan tayo ng Diyos na kalimutan ang tungkol sa sarili nating kagustuhan at maibaling ito sa kung anong gusto ng Diyos na gawin natin para sa Kanya. Siguro ito kasi, no? Kasi di ba may mga nagpo-post na nasa abroad sila, di ba? Or nagbabakasyon, di ba? Yung iba hindi afford noon, no? Di ba? So, ano yung dapat na gawin natin? Di ba? Ang tinuturo sa atin, Lord, makigalak. Huwag tayong mainggit, huwag tayong magdalamhati habang sila'y nasisihan, di ba? Kaya lang, ang iniisip ko naman dito, pinapaisip sa akin ng Lord at nawa maisip nyo rin. Kung meron tayong pera na ginagastos sa pansariling pleasure, dapat lagpasan natin yung para sa Lord o kaya pantay man lang, di ba? Kung naggastos tayo ng 50,000 na para sa ating pansariling pleasure, di ba? Pleasure, kasi gusto mong i-enjoy din yung pinaghirapan, di ba? Sinasabi ng Lord sa atin, kalimutan mo yung tungkol sa sarili mo, pero hindi naman maramot din ang Diyos. Gusto niya rin i-enjoy mo rin ang buhay mo, pero wag naman dun sa punto na ang laki-laki ng gastos mo sa personal pleasure, pero wala ka man lang may gastos para sa kanyang ministry. Hello? Di ba, ano? Post tayo ng post ng mga success natin, tagumpay natin, maraming mga promotions, and yet wala naman tayong pasasalamat man lang sa Diyos. Wala man lang tayong ipinapantay dun sa blessings na na-enjoy natin at meron din naman sana na para sa Panginoon. And praise God sapagkat sa pamilyang Kristiyano, marami po sa atin, kung di lahat, ay talagang binago na ng Diyos sa bahaging yun. Amen po? Tayo ay nag-enjoy, pero hindi kasing laki ng enjoyment na binibigay natin para sa Panginoon. Iba kasi pagka nagbibigay sila sa Lord, yung mga members nila sa family, baka yung ibang mga parents, nalulungkot, no? Kasi sana para sa amin yun, naibibigay pa sa church, no?
hindi rin naman magandang ganong klaseng pag-iisip, di ba? Hindi natin iisipin yon sapagkat binago na ng Lord ang ating isipan. Kinakalimutan natin ang personal pleasures, no? Alang-alang sa ma-please natin si Lord, mapaglingkuran natin siya. Kaya sa atin, mag-usap tayo ng matino, okay? Paglinggo, pakiusap ko sa inyo, huwag na kayo mag-celebrate sa labas kapalit ng worship. Kasi ang pangit, di ba? Popost mo sa Facebook. Tapos yung personal pleasure na pagbigyan, yung kay Lord hindi na pagbigyan. Huwag natin. I-adjust nyo yung schedule. Siguro gawin yung after ng worship, di ba? Doon kayo mag-celebrate sa labas, di ba? 12 o'clock, alis na kayo agad. Tapos punta kayo sa saan yung gusto ninyo na mag-celebrate para nang sa gayon, hati pa rin, di ba? Lord, yung konting pleasure ko, akin ha. Tapos yung yung pantay nito sa iyo or mas higit nito sa iyo. Okay natin? Alright? So, nawa mapag-agrihan natin yon, no? Walang gawain na pang sariling pleasure tuwing Sunday worship. Okay? Gawin nating pleasure ang mag-worship. Amen po? It's our pleasure to worship and honor our God. Now, pinakita rin ni Apostle Paul dito ang kanyang life's ambition. Okay? Ano yung ambition niya? To serve God. Okay? Sinabi niya, maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Yesus ang magpatotoo ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Kung merong isang napaka-importanting ministry sa church ay ang paghahayag ng mabuting balita. Kahit anong gawin natin, halimbawa, focus tayo ng ministry natin sa praise team lang, hindi tayo makakapag, di ba, evangelize nun kung walang preaching ng gospel. Right? Napakahalaga na maging ambisyon din natin, no? Maging kasama to sa ating ambisyon. Hindi man tayo yung pastor, hindi man tayo yung Bible study leader, pero dahil pangarap din natin yung gawain ng Panginoon na maging successful, tayo po ay merong contribution man lang, di ba? Tayo ay nagkakaroon ng bahagi sa ministeryo ng Panginoon. Meron pong negosyo si Apostle Paul. Siya ay tent maker. No? Pero hindi doon nakatali yung kanyang atensyon. Di ba? Nagtitent making siya. Pero nagtitent making siya para lang may pangtustos sa ministry. Ganun mag-isip si Apostle Paul. No? Of course, tayo, wala namang pamilya si Apostle Paul, di ba? Sapagkat di siya nag-asawa. Tayo, may pamilya. Kaya nagtatrabaho tayo para sa pamilya at ministeryo natin yun sa Diyos. Alright? At of course, dahil alam natin na bahagi tayo ng katawan ng Panginoon sa kanyang iglesia, then meron din tayong contribution dun po sa gawain ng Panginoon. Hindi man tayo talagang maka-attend na ng katulad nung kabataan pa tayo, na marami tayong panahon, ramdam yung presensya natin sapagkat tayo ay nagpapadala ng tulong, di ba? Nagbibigay ng abuloy at pinapakitang nandito ako handang sumuporta sa gawain ng Panginoon sapagkat kinalimutan ko na aking sarili, ang pangarap ko or kasama sa pangarap ko ang pangarap ng Diyos sa kanyang misyon na makarinig ng mabuting balita ang mga tao para sa kanilang kaligtasan. Tanong sa atin po, kasama ba sa pangarap mo sa buhay ang paglingkuran ng Diyos? Meron bang katiting na pangarap sa iyong isipan, Lord, gusto ko pong maglingkod sa inyo? Again, hindi natin kailangang tanongin ng pastor sa church, Lord, pastor, gusto ko maglingkod sa Panginoon. Pwede ka na maglingkod sa sarili mong tahanan. Magugasan ng pinggan, tumulong ka sa gawaing bahay, no? Makinig ka sa inuutos sa iyo ng mga magulang. Paglilingkod mo sa Diyos yun, ano man ang ginagawa natin, kung yun ay gagawin natin sa kapurihan ng Diyos, then maluluwalhati ang Panginoon sa ating buhay. Si Paul ay nagtatrabaho, at the same time ay naglilingkod. Si Paul ay nagtatrabaho, at the same time ay naglilingkod. Kasi, bakit? Dahil kinalimutan niya tungkol sa kanyang sarili,
at ang kanyang pangarap sa buhay ay walang iba kundi ang paglingkuran ang ating Panginoon. Kabataan, kasama ba sa pag-aaral mo ang paglilingkod mo sa Diyos? Habang ikaw'y nag-aaral, naiisip mo ba na maglingkod ka rin sa Panginoon? Okay? Nag-post ako nung minsan na pinag-pray natin na yung mga kabataan po natin ay hindi lang po sila maging masipag sa pag-aaral. Gusto natin na sila maging masipag sa pag-aaral, pero gusto rin natin na sila maglingkod sa Diyos. Kung sila nag-aaral lang at nakalimutan na nila ang Diyos dahil sa pag-aaral, maalarma ka na. Kasi hindi iyon ang plano ng Lord para sa kanila. Di ba? Sapagkat kung ngayon dadahilan nila na sila ay busy kasi nag-aaral, pag nagtrabaho na yan, busy na rin yan, di ba? Kailan pa sila magkakaroon ng time? Pagka may mga anak na, busy na rin, di ba? So wala ng time ng paglilingkod. In fact, ang kabataan ng mas maraming oras, so pag-pray natin ng mga kabataan natin. Magsipag sila sa pag-aaral kasi ang prayer natin para sa kanila ay magkaroon ng magandang kinabukasan, yung magandang plano ng Lord sa kanila na sila ay maging matagumpay. Di ba? Yun ang pangarap natin. At kasama sa pangarap na yon na sila ay maglingkod sa Panginoon, magmahal sa Diyos, at gawin ang kalooban ng Panginoon. Letter C, sinabi rin ni Apostle Paul dito yung kanyang prediction. Ano yung prediction po niya? Hindi na ninyo muling makikita pa ang aking mukha. Okay? Sino sa inyo yung ayaw na makita yung mukha ng kagalit ninyo? Ha? Pansinin natin na hindi niya sinabi rito na God willing, magkikita pa tayong ulit. Diba, no? Ganyan sa magsalita dati, di ba? God willing. Pero ito, sa panahon ito, sinabi niya, hindi na ninyo makikita ang aking muka. Hindi pagmumuka, magkaiba yung tono nun. No? Hindi niyo makita ang aking muka. So in other words, merong sense ng prediction yung kanyang sinabi. Maaring aware siya na prediction yon, o maaring hindi siya aware na prediction yon na naging dahilan para naging prediction yung kanyang sinabi. Either way, nangyari kung ano yung sinabi niya. Pagdating sa mga preceding chapters, nangyari na hindi na nila muling nakita si Apostle Paul. Okay. So ano ibig sabihin po nito sa atin? Well, si Paul, ibang case again. Yung kanyang sinabi ay inspired ng Holy Spirit. Kaya hindi tinuturo dito na mag-predict tayo ng future. Okay? In fact, dapat nga maging careful tayo sa mga sinasabi natin. Di ba? Kasi yung iba, hindi careless sa kanilang mga sinasabi. Ano sabi ng iba? Wala nang pag-asang magbago ang taong to. Parang prediction yun, di ba? Pero ano yung kanya prediction? Negative. Di ba? At kapag kayo, narinig nung tao, halimbawa anak mo yon, wala nang pag-asang magbago tong batang to. Wala kang alam sa buhay at wala nang mangyayaring magandang hinaharap ka sa iyong buhay. Wala kang pag-asang magbago. Wala kang pag-asang sumagana. Prediction yon. Dapat maging careful po tayo sapagkat sabi ni Apostle James, merong power yung tongue. Di ba? Pwedeng sakyan ng devil yon, pwedeng mangyari yon, at you will regret it kung sinabi mo yon, di ba? So kung meron tayong mga kasumpa-sumpang mga sumpa, humingi tayo ng tawad sa Diyos sapagkat nakapagbitaw tayo ng prediction sa ikasasama ng tao. Di ba? Mas mabuti pang, yung iba, sabi naman nila, sa ginagawa mo ngayon, wala kang mararating sa buhay. Parang may katotohanan naman, di ba? Sapagkat, sabi ni isang si John Maxwell dati may sabi noon, sabi niya, yung future mo ay malalaman ko kung ano yung agenda mo ngayon. Di ba? Kung ano yung ginagawa mo ngayon, siyempre, alam mo na kung ano yung mangyayari sa bukas, di ba? Kung ikaw sisipag mag-aral ngayon, magandang kakahinatnan mo, di ba? Kung ikaw ay hindi nag-aaral na mabuti, ikasasama ng kabuhayan mo yan, no? May sense of truth doon, di ba? Pero parang merong mas maganda pang sabihin kaysa ganon na sa ginagawa mo ngayon, wala kang mararating sa buhay. Siguro maganda sabihin, mag-reflect ka sa ginagawa mo ngayon at isipin ko ano yung may dudulot nito sa iyong kinabukasan. Mas maganda yan, di ba?
Sapagkat parang ini-encourage mo siya na mag-isip, mag-reflect. O pag-isipan mo ano yung ginagawa mo ngayon. Tingnan mo kung ano yung mangyayari sa iyo sa kinabukasan sa ginagawa mong yan. O games ka ng games ngayon. Sige. Ano kaya mangyayari sa kinabukasan mo? Anong madudulot niyan sa kinabukasan mo? Siya yung pag-iisipin mo. Huwag ko yung magdedeklara na sa ginagawa mong yan, walang mangyayaring maganda sa buhay mo. Para ka na nagpipredict nun. Di ba? Nakuha natin? So pag-isipin natin sila, anak, tinan mo yung ginagawa mo. Sa palagay mo, sa ginagawa mong yan, ano yung magiging kinabukasan mo? Tapos magkwento ka. Alam mo ba, si ganito yung ginawa niya dati. O ngayon, ganito na siya ngayon. Gusto mo ba na maging ganun din ang kakainat na ng buhay mo? Hayaan mo siya mag-isip. Nang sa gayon, dahil siya nakaisip, di siya yung maliliwanagan siya, di ba? Gagamitin niyo ng Holy Spirit para maliwanagan siya. At dahil naliwanagan siya, di alam niya na yung direksyon na dapat niyang gawin sa kanyang buhay. Amen po? So, ang point po dito, of course, hindi in-encourage tayo mag-predict, pero kung sinasabi ng Holy Spirit sa atin yon, tinetest natin yon dun sa mga elders ng church, sa mga nag-aaral ng hermeneutics, no? At, pero ang generally speaking, mag-ingat po tayo sa mga sinasabi po natin. Huwag tayong mag-curse, huwag tayong mag-predict ng masama laban sa ating kapatid, kundi bantayan natin at pag-aralan yung ating mga sasabihin sa bawat isa. Verse 28. Binaling po ni Apostle Paul yung atensyon niya sa mga elders, no? Sabi niya sa kanila, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanya ginawa kayo ng espiritu ng mga obispo or overseers. Okay? Yung overseers dito, katulad doon sinabi ko last week, yan ay interchangeably na ginagamit sa pastors, sa elders, sa bishops. Okay? Mapansin po natin dito na sinabi sa mga obispo sa Epeso. Supposed to be kung bishop, sa panahon natin ngayon na isang bishop lang sa isang buong Pilipinas, parang hindi akma, di ba? Sapagkat dito, Ephesian church lang kausap, mga obispo. So in other words, sa isang local church, maraming obispo. Parang hindi katanggap-tanggap kung sa panahon natin, di ba? Sapagkat ang isang obispo, obispo sa isang denominasyon, di ba? Pero ito iba eh. Oh. Sa mga obispo, no, saan? Doon sa local na iglesyang yon. So maraming obispo sa isang local church. Ang obispo na yon ay pastors, pareho ng elders, pareho ng bishops. Kaya pwede akong tawagin bishop. Kahit di ko hangad na ako'y maging bishop, wala akong magagawa sapagkat yun ay used interchangeably sa Bible bilang overseer. Ako yung isa sa mga tinawag ng Diyos para sa mga laga, sa mga tupa ng Diyos. So, binanggit po rito na ang Holy Spirit ang nagtalaga sa kanila, no? Para sila'y maging elders, maging pastors, maging bishops, tagapangalaga ng mga tupa ng Panginoon. Okay? At of course, maraming mga pag-uusap tungkol dito, no? Sa Baptist ay wala talagang elders na tinatawag sila, pastors and deacons na, kasi yung pastors, yun na yung elders. Okay? Tapos yung sa local church pa, isa lang ang pastor para sa kanila. Pero dito, makita natin na marami, di ba? Kaya ako, personally, bukas pa rin ako dun sa posibilidad, ayon sa sinasabi ng Biblia, na pwedeng maraming pastors sa isang church or maraming elders sa isang church or maraming bishops sa isang church. Now, ano yung instruction doon sa mga elders? Tinawag ko itong caretaker sapagkat sa sinabi sa talatang ito, take care of the church that is among you. The flock of God, God's flock that is among you. So, yung care na yon, yun yung trabaho ng shepherds, ng elders, ng pastors. Okay? So, kaya caretakers. Kaya wag nating maliitin yung term na caretakers sapagkat yung caretakers ay appropriate na gamitin para sa mga tagapangalaga ng tupa ng Diyos. Okay? So, ginawa kayong overseers, caretakers. Ano yung instruction ni Apostle Paul? Live or take care of yourselves first. Ingatan nyo yung mga sarili sapagkat merong qualification ng elders, pastors, bishops. Anong qualification? Ang taas, di ba? Above reproach. Isa lang ang asawa. Hindi mahilig sa alak.
iginagalang ng mga tao sa paligid, ginagalang ng mga anak, etc. So, ang daming matataas na kwalifikasyon para sa mga elders ng church, pastors ng church. So, kailangan bantayan mo yung sarili mo sa yung patotoo. Okay? Dahil alam mo yung qualifications, live up to God's expectations. Sabihin natin, may expectation kayo sa akin. Hindi ko na dapat masamain yun. Talagang dapat asahan ako na mamuhay ng may katuwiran. No? Hindi ko titake na critic yung pula sa akin kasi may expectation si Lord sa akin. May expectation ang church sa akin, di ba? Na ako'y maging maayos sa aking pamumuhay ayon sa kabanalan ng Diyos. So bantayan natin ang ating mga sarili, mga elders. And then, of course, take care of God's flock. Okay? Pakainin ninyo ang iglesia ng Panginoon. Ingatan ninyo ang buong kawan. Okay? So, ngayon, meron tayong lesson, doon po linawin po natin sa ating discipleship lessons sa level 2, benefits ng church membership. Okay? Kung kayo wala pa sa Bible study natin, mag-join na kayo para alam niyo po ito mga ito, or magturo kayo, para marami ang ma-disciple at kayo ay lumalim pa sa salita ng Panginoon. Ang tinuturo po natin sa discipleship lessons, level 2, doon sa benefits ng church membership. Ang benepisyo ng pagiging church member, syempre maaalagaan ka kasi sabi, shepherd the flock that is among you. Okay? So, kapag ikaw ay member ng isang local church, okay, hindi mo pwedeng tanggihan yung pangangalaga sa'yo. Okay? Iba pa naman, ayaw pakialaman sila kaya hindi na nag-church. Pag hindi ka naman nag-church, hindi mo nagagawa yung will ng Diyos, di ba? Yung personal pleasures mo lang ang nananaig. Hindi mo nagagawa yung will ng Diyos na magtipon-tipon tayo at maglingkod sa Kanya. So, kinakailangan magpaalaga po tayo. Pumayag tayo na alagaan tayo. Ano kalakip nun? Pag pumayag kang aalagaan ka ng mga elders ng church, mga pastors ng church, dapat payag ka na aralan ka, di ba? Payag ka na payuhan ka. Payag ka na i-correct ka. Payag ka na itama ka sa mga mali mong ginagawa. Payag ka na disiplinahin ka. Iba kasi pagka itatama na, i-correct na, umaalis na. Di ba? So, paano namin magagawa yung tungkulin namin? Pinapagawa ng Diyos na alagaan nyo ang mga tupa ng Diyos. Pag Sunday, nagagawa namin yon, preaching. Pero pagka merong mali yung ginagawa yung ibang kapatiran, kailangan silang i-correct. Okay na, kailangan handa tayong magpa-correct. Okay? Para na sa gayon, pare-pareho natin magawa yung kalooban ng ating Panginoon. At of course, maraming pagkukulang, no? Yung mga elders natin, pastors natin, sa atin in terms of pangangalaga. No? Kaya, buti na lang, hindi kami ang good shepherd. Okay? Si Lord yung good shepherd. Kami ay mga katuwang niya lang. No? Inatasan na gampanan ang tungkulin na siya yung primary na gumagawa, pero yung kakulangan namin, ang Diyos ang magpupuno. Bilang siya ang ating good shepherd. Kaya wag natin masyadong sisihin ng pastor natin. Si pastor, ganito, kulang sa ganito, ganyan, kulang. Ang Lord pupunuin yon yung kulang namin. Kasi siya yung good shepherd. Kami nga nangangailangan din ng pagkapastol, di ba? Sa kanino kami umaasa? Kay Lord. Ganon din tayo sa mga kulang namin. Kay Lord tayo aasa ng kanyang gabay at pangunguna sa ating buhay. In closing po, meron katotohanan na makita po natin dyan tungkol sa ating Diyos. Una, binili tayo ng Diyos ng dugo ng kanyang anak. Okay? Binili kanya ng kanyang sariling dugo. Sabi mo ngayon sa sarili, binili ako ng dugo ng Panginoon. Praise God, di ba? Alam niyo ibig sabihin nun? Ikaw ay makasalanan, okay? Ikaw ay, dahil sa iyong kasalanan, ikaw ay dapat mapahamak sa apoy ng impyerno, di ba? And yet, ang ginawa ng Diyos, pinadala niya kanyang anak upang mapatawad ang iyong mga kasalanan sa pamagitan ng dugo ng kanyang anak. Di ba, no? Binili ka ng dugo ng Panginoon, no? Binayaran ng dugo ni Jesus ang iyong mga kasalanan upang ikaw ay mapatawad at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Number 2, ang Diyos ay gracious. Ano po?
Sabi diyan, salita ng kanyang biyaya, word of His grace. At ang grace niya ay anong karanasan ang meron tayo sa kanyang grace? Pinapalakas niya tayo sa kanyang biyaya at meron siyang kaloob na mana sa atin na kanyang biyaya sa atin. Meron tayong inheritance, meron tayong yaman, no? Madalas tayo makakaranas ng paghihirap, paghihina sa buhay nito, pero sa biyaya ng Diyos ay sapat para tayo ay palakasin at patatagin ng ating Panginoon. At kaya tayo nakakatiis ng mga kakulangan o kawalan sa buhay na ito ay dahil sa mana or inheritance na pangako ng Diyos sa atin sa mga na sumasampalataya sa Kanya. Okay? So, kung tutuusin, di ba, ang dami nating alalahanin sa buhay, wala tayong kulang, marami sa atin kulang po sa pinansyal, no, na pangangailangan. No, kaya lang tayo nagkakaroon ng kalakasan, katatagan sa pananampalataya dahil meron tayong Diyos na nagsabi sa atin, kailanman hindi kita iiwan ni pababayaan man. At meron siyang pamana sa atin sa langit, di ba? Meron siyang pamana ng walang hanggang buhay, pamana ng kaharian niya, at dadali niya tayo sa kanyang kaharian sa araw ng kanyang pagbabalik. No? So, yun yung nagbibigay sa atin ng comfort, ng joy, ng strength, no, na ma-overcome yung mga painful experience sa buhay po natin. Kasi meron tayong Diyos na naghihintay ng kanyang pagbabalik at doon ay igagawad niya ang gantimpala sa ating mga pagtitiis para sa kanya. Number 3, ang Diyos po natin ay binabago tayo. No, tayo po ay pinapaging banal ng Diyos, no. Ang word na ginamit po dito ay past, no, past perfect participle na sanctified, no. Pero may mga talata sa scripture po na tuloy-tuloy po yung pagpapaging banal ng Diyos sa atin. Minsan tayong pinabanal ng Diyos, no. Kaya po yung sanctification ay meron din po yung sense ng justification. Pinawalang sala ka na, justified, sanctified, pero yung isang sense ng sanctification ay patuloy na ginagawa ng Lord sa buhay natin. Patuloy tayong pinapaging banal ng Diyos. Okay? So in other words, talagang mararanasan mo na babaguhin ka ng Diyos araw-araw sa iyong buhay. Kailan lang binago ng Lord yung mindset ko? Okay? Kasi dati, ang pag-iisip ko pagdating sa unity ng body of Christ, dapat magkaisa tayo. Tama? Ganun yung narinig sa akin palagi siguro na sinasabi ko, dapat magkaisa po tayo. Sa inyo yung panalangin ng Diyos sa atin, magkaisa tayo. I pray that they may be one. Pero narealize ko, pinaunawa sa akin ng Diyos at binago niya yung mindset ko ngayon na hindi natin pala kailangang sabihin na magkaisa tayo kasi pinag-isa na tayo ng Diyos. Hello? Ano po yung sabi sa Galatians chapter 3 verse 28? Walang magiging Hudyo o Grego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Okay? Dati yung mga Hudyo, separate yung babae at saka lalaki. Hindi magkasundo yung Hudyo at saka mga Hentil. Yung mga servants ay mas mababa kaysa sa masters. Ngayon sa kaharian Diyos, iba na. Tayo ay isa na kay Kristo. Pinag-isa na tayo ng Lord. Wala nang lalaki, wala nang babae, wala nang alipin o malaya. No, lahat tayo pantay-pantay sa paningin ng Diyos. So tayo pinag-isa na ng Diyos. Hindi na po natin kailangan sabihin na magkaisa tayo sapagkat pinag-isa na tayo ng Diyos. Ang kailangan na natin gawin ay panatilihin yung unity. Panatilihin tayong nagkakaisa. Okay? Lagi tayong makiisa kasi iisa na po tayo sa Panginoon. Ano yung binabago ng Lord sa isipan mo? Paniniwala mo o pamumuhay mo? Yung iba, naging Christian tapos natutong magmura. Kung kailan naging Christian tsaka natutong magmura, edi walang pagbabago, di ba, na nangyayari sa buhay niya. At mahirap isipin na siya ay totoong na-born again. Okay? Pagka ikaw ay na-born again na, kapag ikaw ay binili na ng dugo ng Panginoon, pinatawad sa iyong mga kasalanan, binigyan ng karapatan maging anak ng Diyos, merong pangako ng buhay na walang hanggan, Kristiyano ka na, at ikaw ay magbabago
sa ayaw mo at sa gusto. Matatanggal ang pagmumura mo kasi binabago ka ng Diyos. Kasi alam mo na yung pagmumura ay hindi magandang pakinggan, di ba? Merong parang pangit na isinasalarawan, di ba? Hindi siya dapat sabihin kapag ikaw ay galit sapagkat meron yung connotation na minamaliit mo yung isang tao or masama ang tingin mo sa kanya, di ba? Gusto mo siyang saktan. Hindi gano'n na ang buhay natin sapagkat tayo ay binago na ng Panginoon. Sa mga kabataan lang, gusto ko mag-focus lang. Alam niyo kung ano yung dapat na baguhin sa inyong isipan sa mga kabataan? Sabi sa 1 Corinthians 15:33, pinost ko rin ito sa ating chatroom, kaiingat kayo, ang masamang kasamay nakakasira ng magandang ugali. Mga kabataan, listen. Mga kabataan, listen. Look at me. Yung mga barkadang masasama, makaka-apekto sa inyong ugali. Okay. Yung mga pangit na ugali ninyong mga kaibigan, maahawa kayo kung hindi kayo magiging maingat. Okay? Bad company corrupts good character. Yung sinasabi sa 1 Corinthians 15:33. Sabi ng iba, tell me your friends and I will tell you who you are. Totoo naman, di ba? Kasi makakahawa sa'yo yung pangit na ugali ng kaibigan mo. So, anong gagawin natin? Hindi na tayo makikipagkaibigan sa kanila. Hindi naman namin sinasuggest yun. Ang suggestion namin, makisama kayo, pero wag kayong makisama. Nagmumura sila, kayo hindi. Di ba? Nangungopya sila, kayo hindi. Nandadaya sila sa kanilang mga magulang, sisinungaling sila sa kanilang magulang, kayo tapat sa inyong mga magulang sapagkat kayo ay nakikinig sa banal na Espiritu. Amen po? Alright. So, anong point po natin dito? Kumikilos ang Diyos para baguhin tayo sa ating mga ugali. At nang sa gayon, maging kasangkapan tayo ng Diyos para sa pagbabago ng iba. Kailangan tayo ng mga unbelievers. Why not? Di ba? Huwag ka lang makikisama. Kailangan tayong makijoin sa kanila. Kailangan tayong makapag-fellowship sa kanila. Ang problema, gustong-gusto mong kasama yung unbelievers, pag believers, ayaw mong kasama. Hindi maganda, hindi ba? Dapat, kaya ka na sa mga unbelievers kasi gusto mong ma-lead sila sa Panginoon. Tayong lahat timayo, tayo po'y magwakas sa pamamagitan ng pagtatalaga ng ating mga sarili sa Panginoon. Hindi ko alam kung paanong ang dating sa iyo ng mga salita na ating napakinggan, mga aplikasyon na I'm sure tinatamaan ng iba sa atin. Nawa, wag nating masamain yung mga pananalita na ating naririnig sa pulpito sapagkat ang salita ng Diyos ay parang tabak na may dalawang side, dalawang talim. Hindi lang kayo ang tinatamaan, pati ako bilang lingkod ng Diyos ay sapul sa mensahe ng Diyos. So wag nating isipin na si pastor pinapatamaan ako kasi kami rin bilang mga tagapangaral ay nagre-reflect sa salita ng Diyos. Kami ang unang-unang tinatamaan ng salita ng Diyos. So, tanggapin natin yung kanyang salita na paraan ng Diyos para tayo ay i-correct, i-rebuke, itama sa ating mga maling pag-iisip, itama sa ating mga maling pamumuhay. Kaya naman, kung naramdaman mo na ikaw ay tinatamaan sa mensahe, alam mo na ikaw yon, yung binabanggit na yon na nagmumura or puro nilang personal pleasure at nakakalimutan ng Diyos na maging bahagi ng iyong isipan. Pinapaalala ng Lord sa atin yan para sabihin na bumalik tayo sa Kanya. Magsisi tayo. Humingi tayo ng tawad sapagkat mas marami yung panahon natin sa ating sarili at wala tayong panahon para sa Diyos. Nakakapaglabas tayo ng pera sa mga personal na pleasures pero pagdating kay Lord, hindi tayo makapaglabas. Well, hindi interesado sa iyo ang Diyos dahil sa pera mo. Interesado sa iyo ang Diyos dahil sa pagmamahal mo. Kaya ka nagbibigay.
So ano man ang leading sa iyo ng Lord, ano man ang sinasabi ni Lord sa iyo, pangungusap ni Lord sa iyo, patuloy tayong magpalinis sa Kanya, magtalaga ng buhay natin. Maaring sa mga nakikinig ngayon na bago pa lang sa online o dito sa church, maaring hindi mo pa lubos na sinusuko ang buhay mo sa Panginoon at meron ka pang pagdududa sa iyong sarili kung ikaw ba ay paroroon sa piling ng Diyos sa Kanyang kaharian sa oras na tayo ay kunin ng Diyos. Well, pwedeng tiyakin ng Diyos sa iyo kahit ngayon na handa kang patawarin ng Diyos, handa kang pangakuan ng Diyos ng buhay na walang hanggan sapagkat yun ang nasa Kanyang salita. Sabi niya sa Kanyang salita, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang Kanyang bugtong na anak, kaisa-isang anak na si Jesus, upang ang sino mang sa Kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. So hangad ng Diyos para sa kanino man na magkaroon sila, tayo, ng buhay na walang hanggan. Pero kailangan nating tumugon sa salita ng Diyos ng may pagsisisi at pananampalataya sa Kanya. Kailangan nating lumapit kay Lord, humingi ng tawad sa ating mga kasalanan, talikuran ng mga kasalanan, at magbalik loob sa Kanya at sabihin, Lord, humingi po ako ng tawad sa aking mga kasalanan at kinikilala ko po kayo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Hindi ko po kayang iligtas sa aking sarili. Kailangan ko po kayo para sa aking kaligtasan. So Lord, iligtas niyo po ako. Tinatanggap kita bilang Hari at tagapagligtas ng aking buhay. At alam niyo, kung itong panalangin ito ay gagawin niyo sa inyong sarili, kakausapin mo si Lord, hingi ka ng tawad at paghahariin siya sa iyong buhay. Tapat ang Lord sa Kanyang salita. Ikaw ay papatawarin sa iyong mga kasalanan. Ikaw ay pinagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos. Ikaw ay merong buhay na walang hanggan ayon sa Kanyang pangako. Kaya nga pananampalataya sapagkat naniniwala ka sa Kanyang sinasabi. At ang sabi niya, sino mang sumampalataya sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. So ipahayag mo ang iyong pananampalataya sa Diyos. At huwag kang mahiya na ipahayag ito sa harap ng maraming tao. Sapagkat sabi sa Kanyang salita sa pangangaral ng mga alagad, ang sabi sa pangangaral ng mga alagad, magsisi ka, talikdan ng iyong makasalanan at magpabautismo. Doon sa bautismo ay pinapahayag mo sa maraming tao na ikaw ay sumasampalataya kay Jesus, na ikaw ay nagsisi na sa iyong makasalanan, tinanggap si Jesus sa iyong buhay bilang iyong Panginoon tagapagligtas. So ipahayag mo ang iyong pananampalataya kay Lord, personal, at sa harap ng maraming tao through baptism. Lord, you know the hearts of each and every one of us. Panginoon, alam mo kung sino po ang mga totoong nagsisisi at nanunumbalik sa inyo at sumasampalataya sa inyo. Panginoon, tapat ka sa iyong pangako. Nagpapatawad ka at nagkakaloob ng karapatan na tawaging mga anak mo ang sino mang nagsisit sumampalataya sa iyo. At merong buhay na walang hanggan ayon sa iyong pangako ang sino mang tumanggap sa iyo bilang Panginoon tagapagligtas. Kami na mga o sa iba na mga nagsisi na, sumampalataya na, nananalig sa mga pangako ng Panginoon ng kapatawaran, buhay na walang hanggan. Minsan nagkakasala pa rin tayo, nakakagawa ng hindi tama sa harapan ng Diyos. Patuloy tayo magpalinis sa Kanya. Dumalo ka ng maaga, mas maaga sa tuwing Sunday worship sapagkat doon sa Sunday worship sa simula pa lang ay nagpe-pray tayo palagi ng corporate asking of forgiveness. Sama-sama tayo nang humihingi ng tawad sa Diyos sa ating mga kasalanan. Sapagkat napakahalaga nun na aminin natin ating mga kalikuan. At ang pangako ng Diyos kung tayo ay magpapahayag ng ating mga kasalanan, siya tapat at banal na papatawarin tayo at dilinisin sa ating karumihan. God is merciful. God is gracious. God loves you so much that He sent His only Son to die for your sins. And so dahil nanampalataya ka sa Kanya, pinatawad ka niya. At merong pangako ng buhay na walang hanggan. So, italaga mo ang buhay mo sa Panginoon. Kung hindi ka
lilingkod kay Lord, maglingkod ka sa iyong pamilya, sa church, sa anumang kaparaanan. Kung nagmumura ka pa, magpabago ka sa Panginoon, humingi ka ng tawad at tulungan ka ng Lord, humingi ka ng tulong kay Lord na ma-overcome ang pagmumura. O namang mga bisyo at hindi magagandang gawain sa buhay. Nauubos ang oras mo sa ibang bagay and yet kulang ka ng oras para sa Panginoon, sa kanyang mga salita, sa pagbubulay-bulay, sa pananalangin at sa gawain sa kanyang iglesia. Magsisi ka at manumbalik sa Panginoon at italaga ang iyong buhay sa Kanya. Lord, we thank you so much for indeed you are here in our midst, and we thank you for speaking to each and every one of us. Salamat po sapagkat personal ka na nagbiministeryo sa bawat isa. Humingi kami ng sabay-sabay ng patawad sa aming mga kasalanan at pinapasalamatan ka sa iyong biyaya. Pinapasalamatan ka sa iyong pangako na kahit ngayon din, Panginoon, ninuhugasan mo kami sa aming mga kasalanan. Thank you so much for your grace. Kaya naman, dapat maging gracious din kami sa mga nagkakasala sa amin, sa mga nakakagawa ng mali sa amin, pinapatawad namin sila. Lord, patuloy mo kaming baguhin ayon sa inyong wangis. Panginoon, patuloy mo kaming puspusin ng inyong santong espiritu. Panginoon, hindi po kaya naming mabuhay mag-isa. Salamat dahil tumahang ka sa amin. Pero hindi po namin madalas maranasan yung kapuspusan. Lord, puspusin niyo po kami ng inyong santong espiritu in Jesus' name. Nang sa gayon tumatag kami sa aming pananampalataya. Nang sa ganon hindi kami manghina sa mga panahon na kami sinusubok. Bagkos kami manampalataya, umasa, magdepend totally sa inyo sapagkat hindi nyo kami pinababayaan. Ginagabayan nyo kami, sinasaway sa lahat ng mali. Lord, we pray for those who are celebrating their birthdays. We pray that you would continue to grant blessings upon them, sa mga may anniversaries. Pagpalain niyo po silang patuloy sa kanilang buhay. Mga may sakit, Lord, we pray for your healing touch to be upon them in Jesus' name. Sa mga may pangangailangang material, kulang sa kanilang mga pangangailangan sa tahanan, Lord, nawa ma-overcome nila ang mga tukso na pwedeng umaligid sa kanila para gumawa ng masama para lang kumita. Lord, we pray that you will help us, Lord, na mag-focus sa inyo, sa katuwiran mo, sa kaharian mo. Yung ano yung matuwid, Lord, yun ang magawa namin nang sa gayon ma-please ka sa buhay namin. At dagdagan mo kami sa mga pangangailangan po namin. Lord, we pray for each families, for your blessings to be upon each one. Panginoon, ano naman ang mga problema at pagsubok na kinakaharap ng bawat isa, Lord, kino-comfort mo kami ng inyong salita, pinapalakas mo kami ng inyong salita, kasama ka namin. Yung hindi namin kaya, ikaw po ang gumawa, Panginoon. Hindi namin kayang baguhin ang aming mga anak, hindi namin kayang baguhin ang aming mga magulang, hindi namin kayang baguhin ang aming mga kapatid. Lord, baguhin niyo po sila. In Jesus' name. Baguhin niyo po ang bawat isa sa amin. Likhain niyo po sa aming puso ang isang puso mapagpakumbaba na kung kami ay inaapi, hindi kami manlalaban. Na kung kami inaasar, hindi kami manlalaban. Kundi kami ay magsasalita ng mga pagpapala. Panginoon, gaganti kami ng pag-ibig sa kahalip na galit, Panginoon, sapagkat ang tinuturo niyo po sa amin. Lord, pagpalain niyo rin po ang mga may negosyo sa amin, may mga trabaho, Panginoon. We pray for your favor to be upon each one. Sa buong linggong ito, Panginoon, we pray for your wisdom. We pray na bigyan mo, i-grant mo ang wisdom sa mga nagre-negosyo, sa mga nagtatrabaho, Panginoon, para po magawa nila ng tama ayon sa iyong kalooban ng kanilang mga ginagawa sa araw-araw. Palakasin niyo po ang kanilang immune system, Panginoon, sa mga pressures na kanilang kinakarap sa trabaho. Lord, we pray that you will grant strength, Panginoon, and wisdom, Panginoon. Lord, patuloy po na igawad niyo po ang inyong biyaya sa bawat isa sa pamamagitan ng inyong lingkod. Ngayon, doon sa makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo matisod. At sa inyo makapag-aharap ng walang kapintasan na may malaking kagalakan sa harapan ng kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sumakanya nawa ang kaluwalhatian, karangalan, paghahari, kapangyarihan sa kauna-unahang panahon noon at magpakailanman. And all of God's people say, Amen, Amen. God bless you.